Si XRP, ang cryptocurrency na ginawa po ng Ripple Labs ay nakapasok na po sa panibagong yugto ng pagtanggap mula po sa malalaking korporasyon. Kamakailan lamang po ay inannounce na po ng Nasdaq-listed Worksport Limited, isang kumpanyang gumagawa ng tonneau covers. Ang plano nitong idagdag si XRP at si Bitcoin sa kanilang corporate treasury na nagkakalaga po ng $5 million. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng tumitinding interes ng mga institution sa paggamit po ng digital assets, hindi lamang po bilang investment kundi bilang bahagi ng kanilang operational strategy. Pero ano po ang epekto nito at bakit po mahalaga ito kay XRP at sa crypto ecosystem? Yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, umpisan po natin sa kung ano ang layunin ng Worksport sa pag-adapt kay XRP. Ayon po kay Worksport CEO Steven Rossi, yan, ang desisyon po nilang mag-invest kay XRP at kay Bitcoin ay bahagi po ng kanilang layunin. Yan, at meron po silang tatlong mga layunin kung saan ay una ay ang labanan po ang inflation. Yan, sa pamamagitan po ng pag-hold ng cryptocurrencies ay inaasahan po nilang maprotektahan ang kanilang asset laban sa pagbaba ng halaga ng fiat currency. Pangalawa ay ang pabilisin ng transaction. Dahil po sa blockchain technology, si XRP ay maaari pong magdala ng mas mabilis at murang cross-border transactions kung saan ay mahalaga po sa modernong negosyo. Ayan. At ang pangatlo ay ang paghahanda para sa hinaharap. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng kanilang pangako na makisabay sa mga bagong teknolohiya habang pinapalakas po ang shareholder value. Yan, ang ganitong uri ng strategic adoption ay nagpapatibay sa imahe ni XRP bilang higit pa sa isang speculative asset, kung saan ay ito'y isang praktikal na solusyon sa mga modernong hamon sa ekonomiya. Ngayon ay ano naman po ang epekto ng pagbabago sa SEC leadership. Ayan, ang isa pang malaking balita na konektado po sa adoption ng XRP ay ang nalalapit po na pagbabago sa pamunuan ng Securities and Exchange Commission or SEC sa Amerika. Si Ginoong Gary Gensler, siya po ang kasalukuyang SEC chairman na kilala sa kanyang mahigpit or pagiging mahigpit sa crypto, ay bababa na po sa kanyang posisyon dito sa January 2025. Yan, next year. At kumpirmado na po na ang papalit sa kanya ay itong si Ginoong Paul Atkins. Ayan, isang kilalang tagapagtaguyod ng mas balancing regulasyon sa crypto. Ayon po kay Ripple CEO Brad Garlinghouse, ayan, siya naman po ay ayon sa kanya ay ang lideratong ito ay maaring magdala ng positibong pagbabago sa regulatory landscape ng cryptocurrencies. Ayan po siya yung actual na tweet ni Ginoong Brad Garlinghouse. Ayan. Pinaniniwalaan po niya na ang bagong liderato sa SEC ang siyang magpapabilis sa pagtatapos ng kaso laban kay Ripple. At maaring magbukas ito ng maluwag na regulasyon para kay XRP at syempre maging sa iba pang mga cryptocurrencies. Ngayon ay paano naman po nakakaapekto ang balitang ito sa presyo ni XRP? Yan, bagamat positibo po ang balita ng Nasdaq adoption, pansamantala pong bumaba ng 5% ang presyo ni XRP matapos po ang announcement dito. At meron pong ilang mga pangunahing dahilan kung bakit nangyari ito. Ayan. Una ay ang profit taking. Marami pong mga investors ang nagbenta upang mag-lock in ang kanilang kita matapos po ang mabilis na pag-akyat ng presyo ni XRP nitong mga nakaraang linggo. Maliban po rito ay ang market volatility.
Karaniwan po kasi sa crypto market ang malalaking galaw ng presyo tuwing may mga major announcements. At nandito na rin ang tinatawag na mga technical resistance. Si XRP po ay kasalukuyang tinutulungan ng 14-day EMA support at malapit po ito sa Fibonacci level na $1.96. Ayan, na siyang critical po sa presyo para sa mga traders. Ayan. Ibig sabihin ay sa XRP po ay nasa ibabaw ng 14-day EMA support. Ayan, at malapit ito sa $1.96 na Fibonacci level extension. Ngayon ay sa kabila po ng pagbaba ay nananatili pa rin ang kumpiyansa ng mga eksperto na si XRP ay may potensyal po na muling tumaas. Lalo na't patuloy po ang suporta mula sa malalaking institution tulad po ng Worksport. Yan, bakit naman po naaakit ang malalaking kumpanya dito kay XRP? Ayan. Sa XRP po kasi ay hindi lamang kilala bilang isang mabilis at murang paraan ng pagbabayad. Mayroon po itong mga features na kaakit-akit sa mga korporasyon. Ayan. At isa lamang po sa mga features nito ay ang kanyang scalability. Ang XRP Ledger ay meron po itong kakayahan na magproseso ng libo-libong transactions bawat segundo kung saan ay mahalaga po sa mga malalaking negosyo. At maliban po sa kanyang scalability ay meron din na siyang low transaction cost. Yan, mababa po ang fees. At yan po ang isa sa pangunahing selling points ni XRP. At syempre nandyan rin yung kanyang regulatory progress. Yan, bagamat hinamon po ng SEC ay nananatiling matatag po ang posisyon ni Ripple sa pagtutol sa mga aligasyon at ang desisyon ng korte na si XRP ay hindi isang security para sa retail investors, kung saan ay nagbibigay po ng legal na kumpiyansa sa mga gumagamit nito. Ayan, ang mga benepisyong ito ang dahilan kung bakit nagiging bahagi ng mga corporate treasuries si XRP at kasama po niya si Bitcoin. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang maaring implikasyon nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors ni XRP. Ayan, meron po itong mas malawak na magkakaroon po ng mas malawak na tiwala kay XRP. Ang paggamit po ng XRP ng Nasdaq listed companies tulad po ng Worksport ay nagpapakita na ito'y isang lehitimong asset na kayang makipagsabayan kay Bitcoin. Yan, nandyan na rin ang kanyang potential price growth. Habang dumarami po ang mga institusyong gumagamit kay XRP, inaasahan po na tataas ang demand nito na maaring magdulot ng kanyang pagtaas sa presyo. At nandyan na rin, magkakaroon na rin ng mas maraming oportunidad sapagkat ang adoption po ni XRP sa mga corporate treasuries ay maaari pong mag-udyok sa mas maraming negosyo dito sa Pilipinas na gumamit na rin ng crypto sa kanilang operasyon. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Habang ang Worksport ay isang patunay na ang cryptocurrencies, particular na po si XRP, ay unti-unting nagiging bahagi na ng mainstream finance. Ang ganito pong adoption mula sa Nasdaq listed companies ay nagbubukas po ng pintuan para sa mas malawak na pagtanggap sa crypto. Sa kabila po ng mga hamon sa regulasyon, nananatili pong matatag si Ripple at ang kanilang pangakong gawing mas accessible at maaasahan si XRP sa iba't ibang uri ng negosyo. Para sa akin, ang balitang ito ay positibo, hindi lamang po para kay XRP, kundi para sa buong crypto industry. Ang pagtanggap po ng malalaking institution ay nagpapakita po na ang crypto ay hindi lamang po isang speculative investment, kundi isa na pong mahalagang bahagi ng modern economy. At ayan, ang pagsali po ni XRP sa corporate treasury ng Worksport ay isa po sa mga mahalagang hakbang para sa mass adoption ng cryptocurrency. Sa pagtutok po ni Ripple sa technology at regulation at sa suporta mula sa mga bagong leader sa SEC, ay nananatiling maliwanag po ang hinaharap ni XRP. At yan, para sa mga
Pinoy crypto enthusiast, ayan, traders at saka investors. Ito po ay isang pagkakataon upang mas pag-aralan pa natin ang potensyal ni XRP at kung paano po ito maaring maging bahagi ng ating investment strategy. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.